Aquarius, year 2026 reading mo. Check natin ano yung mga silipin natin, ano yung possibilities para sa'yo. Thank you so much, Aquarius, sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay bago ka man dito or matagal na. Ang unang oracle card mo, ganda. Ito yung Phoenix. Tama ba? Phoenix ba to? Transformation. A fresh new way of living emerges. So, gutin muna natin lahat yung mga cards mo and then pag-uusapan natin isa-isa yan. Mamaya. Surrender to the divine. Full moon. Gusto tayo ng mga fortune cookie cards. Meron kang signs and planning. Tayo ng mga tarot cards. Overall energy ng 2026 mo, Justice card, Libra energy. Upright. Challenge. Knight of Cups reversed. Water, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Good stuff. Ano yung magandang pwedeng mangyari sa'yo? Hermit reversed. Virgo energy naman yan. Financial career, kabuhayan mo, you have Strength card, which is Leo energy. Sa love life mo, you have Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Reversed. Sa unexpected, sa bottom ng deck mo, you have Page of Wands, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Kuha tayo ng mga tea leaf cards. Lalagay ko na rito kasi baka makalimutan ko pa yan mamaya. Ito yung mga additional cards. Sa kung ano pa yung ibang paparating sa'yo ngayong year 2026. Patayang 4. 1, 2, 3, and 4. Okay, so simulan na natin dito sa iyong unang oracle card, which is transformation. A fresh new way of living emerges. So para sa akin itong 2026 mo, parang ang laki ng pagbabago. As in, no? By the way, para sabihin ko yan sa'yo, meron ka kasing maraming major cards na lumilitaw dito. Actually, meron kang Justice, Hermit, Strength card. Tapos lumitaw pa to. So parang feeling ko lang merong major shift. Merong malaking pagbabago sa buhay mo ngayong 2026. So for sure, big big deal tong pagbabago na ito. Kasi parang meron kinalaman sa way ng pamumuhay mo siya yan. A fresh new way of living emerges. Could be na mababago talaga yung lifestyle mo. Baka may mga lifestyle changes ka kasi na i-apply ngayong 2026. Whether ito ay something na pinlano mo na or it could be something na talagang mapapwersa ka na baguhin eh. Kasi nga, andito yung changes eh. Okay? Surrender to the divine. Full moon. Pag sinabi nating full moon, ito na yung malapit na ng magkaroon ng conclusion, malapit nang matapos yung mga cycles, no? So, para sa akin, feeling ko lang merong mga bagay na kailangan mo i-surrender sa divine. May mga bagay na maaaring magtatapos na. May mga cycle na magtatapos para sa iyo, no? Etong 2026. And itong mga ending na to, mga cycles na magtatapos na yan, is magre-result siya doon sa magandang transformation. Eh. So, kinakailangan muna na,
may matatapos ditong mga cycle and then makakapagsimula ka ng panibago. Kasi ito na yung fresh new way of living na paparating sa iyo. Okay? So, may mga bagay dito na kailangan na mag-have faith ka, i-surrender mo siya sa divine, ano man itong mga bagay na magtatapos na ito, and trust the process kasi merong something better na nakalaan sa iyo at magsisimula para sa iyo. Magkakaroon ng mga positive changes, feeling ko lang. Okay? And ito na yung signs. Wow, tignan mo to. Your future positive direction will reveal itself. Any doubts and confusions will soon disappear. Diba? Etong tatlong cards na to are signs na meron talagang major shift na mangyayari sa buhay mo. Una-una, kailangan mo i-trust yung process, na meron talaga mga bagay, cycles, whatever na mag-e-end dito. And then, doon na magsisimula eh. Marireveal talaga kung ano yung next path or direction. Kusang marireveal yan. Kaya nga, i-surrender mo sa divine, trust the process. Kasi etong mga to, pangyayari na to ay para sa akin magkakakonekta. Okay? Magsisimula yan doon sa mga kailangan mo i-surrender, sa mga kailangan mag-end. And kusang marireveal, i-reveal ng divine sa iyo yung next path na tatahakin mo. Positive yan, take note. Your future positive direction will reveal itself. At lahat ng doubts, confusions, mabibigyan na ng clarity yan. Okay? So, meron ka ring planning card. Now is the time to lay down the foundations of your future. O, diba? Something about your future talaga, no? Meron ditong marireveal yung path mo towards your positive future. Tapos meron din lumilitaw dito na ito daw yung year na kung saan magle-lay down ka ng mga foundations para sa iyong future din. So, di ba magkaka-relate sila? Financial gains are more likely. So, maganda rin in terms of financial, no? Kasi nga di ba meron something dito na magandang pagbabago when it comes to way of pamumuhay mo. Di ba? And dama yung financial mo doon. Ibig sabihin magiging maganda yung outlook ng 2026 sa'yo. Ano yung yung pinaka-overall energy mo ng 2026 Justice card? Justice card is upright position. So, maganda to. Para sa akin, this is good karma. Ito ay getting what you truly deserve. Kasi patas lang. O kung ano yung rightfully deserve mo, yun talaga yung marireceive mo ngayong 2026. Magiging patas, balanse, makatarungan. Okay? Justice card is also about weighing your options. It could be also related sa mga major decisions to make kasi ito yung overall card mo, overall energy. But whatever yung mga mangyayari sa iyo, ano man ang kalalabasan yung mga yan, it will be fair and just. Sorry guys, naputol yung recording ko sa kalagitnaan ng pagdadaldal ko kanina dito, no? Pero upon reviewing, mukhang nasabi ko naman yung lahat ng dapat mong sabihin dito sa overall energy mo. By the way, pwedeng ito yung mga contracts or legal matters to come as additional. Pwede ring may mga bagay dito related sa mga documents, legal process, etc. So, punta na tayo doon sa challenge mo. Knight of Cups. Challenge, Knight of Cups as a challenge I think may kinalaman to sa iyong emotions, sa kung paano mo i-express yung mga nararamdaman mo, emotions mo. It could be na merong mga mapipigilan ka rito, may pag-hold back, may pagkikip ng emotions to yourself, or it could be na maaaring na-overcome ka ng iyong emotions. I think itong year na to, ang challenge sa iyo is
maraming mga emotional situations, and maaari kang, alam mo yon, mag-give in sa iyong madali kang mag-give in sa iyong mga emotions. Or, kung meron ka mang person na nakaka-deal, I think this is a relationship or person na parang may ano siya, immature pagdating sa emotions, no? But you could be dealing with a person na may ganong qualities. Or it could be a relationship, a connection, kung ito yung magiging challenge mo, wherein hindi 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 ka emotionally secure doon sa tao na yun, doon sa connection na yun. Okay? Ngayon, good stuff. Ano yung magandang pwede mangyari sa'yo? Nafe-feel ko naman dito sa Hermit Reversed mo, yung iba sa inyo, specific to sa mga single, is etong year na to, matatapos na yung pagiging solo flight nyo. Baka ito na yung year wherein magkakaroon na kayo ng partner, jowa, kakonek, katuwang. Yung hindi mo na kinakailangan maging lonely mag-isa. Ayun yung nafe-feel ko eh. So, yun yung isa sa magandang pwede mangyari sa iyo. At saka, isa pa, nafe-feel ko mas outgoing kayo. Less introvert kung introvert kayo. Kasi nakikita ko parang mas mag-go out kayo more, mag-explore kayo ng possibilities. Hindi kayo magkukulong lang, magmumukmuk eh. Parang nakikita ko na mas ano kayo ngayon, mas open to pakikipag-socialize, meeting new people, pakikiconnect. Okay? Basta meron something dito na hindi mo na kailangan gawin yung mga bagay ng ikaw lang, mag-isa ka. Meron kang makakasama, makakatuwang. Financial, career, love life mo, maganda. Mukhang going strong ito. Kung investment to, business, career, mukhang okay. Sa tingin ko, ma-endure mo kahit na anong hardship meron, anumang mga challenges yan. Kaya naman kahirap yan. And siguro dagdagan mo pa yung patience mo if you're dealing with something dito. Pero nakikita ko magiging under control mo lang itong mga bagay na ito if ever. Okay? So you still be in a strong position kung akong tatanungin. May-endure mo yung mga dapat mong ma-endure dito kahit na anong hardship, no, in terms of financial career. Sa love life mo naman, 4 of Cups. So, I think this is a person na mag-express ng interest niya sa'yo. Could be a romantic proposal offer sa'yo. Merong sorry naman guys, naputol na naman, mainit na ulo ko niyan. So nakailang putol na eh. So sabi ko nga may person na magiging interesado sa'yo. At ito ay maaaring mauwi sa relationship. Kasi magme-make ng move tong person na to, i-approach ka niya, no? This is a romantic offer para sa akin. This is someone na nung una, pwedeng hindi kanya napapansin. Tapos eventually napansin niya, uy, si Aquarius pala, ganyan. So parang doon na-develop yung kanyang attraction sa'yo. Pero nung una, hindi siya pwedeng hindi kanya napapansin, or pwedeng kahit napapansin kanya, parang hindi siya ganun ka-interesado. Okay? So nabanggit ko na yung mga signs, no? Pwedeng may Libra, may Leo, may mga water, may Virgo. Sa unexpected, you have Page of Wands. Wow, ang ganda. Hindi mo inaasahan na mga opportunity in career, in love, no? Lumitaw na yung sa love life. Meron ding mga good news para sa iyo. Nakikita ko na may mga new beginnings din, whether ito ay new cycles, new contracts, new friendships, new relationship. Hindi nakikita ko. May mga bago ring creative dito na mga goals or projects ka na gagawin. Okay? Ano pa ibang paparating? Someone is living your life. Kung merong
person na pwedeng darating sa'yo, meron din namang person na aalis sa buhay mo. Okay? So, mababakante yung position na yon, and meron din namang papasok na bago. Yun nga yung sinasabi ko, no? Yung nandito sa love life mo. Tsaka something related sa career mo, nakikita ko mas magiging focused ka rin in terms of personal growth, and then sa career mo, sa trabaho mo, no? Pwede nga iba sa inyo, magkakaroon kayo ng opportunity pagdating sa career since lumitaw yung good news and opportunity or new contracts. Heartache over what you no longer have. So ito is more on scar na lang about something or someone, kung tao man ito, bagay or situation na nawala na sa'yo. Since magkakaroon din ng pag-alis dito eh. Someone is leaving your life. Could be na yun. Makaranas ka lang ng heartache or sadness pagdating dun sa part na yun, and meron kang cup. You should accept valid criticism. So yan, hindi mawawala yung mga basher, yung mga criticism. Pero etong isang to, specific to, sabi valid naman daw. So siguro, take mo na lang professionally kasi maaari naman itong criticism na to is tama naman para sa'yo, and ito yung susi para ma-improve mo yung sarili mo. Okay, so yun yung mga nakuha ko for you. Take care, God bless po.